May idea ka na ba tungkol sa pagkakaiba ng CV at saka resume? Bigyan ko lang kayo ng konting kaalaman, lalong-lalo na po kung kayo po ay mag-apply papunta dito sa New Zealand o kaya kahit saan man kayo mag-apply. Kung ano ba ang gagawin mo, sa dalawa, CV o kaya resume. Gusto ko lang bigyan kayo ng kaalaman tungkol sa bagay na yan. Kasi sabi nga dito sa New Zealand, kung mag-apply kayo, medyo sensitive, kumbaga medyo advanced sila. Kailangan kung mag-email kayo sa employer, dapat tama yung message ninyo doon sa files na ibibigay ninyo. Para pag open nila doon sa message ninyo at saka ma-open nila yung files ninyo, dapat tama yung pagkagawa. Kaya bigyan ko kayo ng kaalaman kung wala ka pang idea kung alin ba ang dapat mong gagawin, CV ba o kaya resume. Para maiwasan po natin yung pagkakamali. Halimbawa, nag-message tayo doon sa mga email natin papunta sa employer na ang nilagay natin ay CV, yung pala ang nilagay natin sa mga files natin ay resume. O kaya naman, ang sabi natin ay resume, yung pag-open ng files natin ng employer ay ang laman pala ay CV. Kaya bigyan ko lang po kayo ng idea at kunting kaalaman tungkol sa pagkakaiba ng CV at saka resume. Sana po ay mapapanood mo ito. May ginawa pa akong kunting definition tungkol dyan. Narito na po ay yung ginawa kong kunting definition sa pagitan ng dalawa. Ang unahin ko pong ipakita sa inyo ay ang definition ng CV para malaman mo kung ano ibig sabihin ng CV at ano ang pinagkaiba doon sa resume. Ito po narito po yung ginawa kong definition. CV emphasizes academic accomplishments used when applying for positions in academia, fellowship, and grant. Length depends upon experience and includes a complete list of publications, posters, and presentation. Always begins with education and can include name of advisor and dissertation title or summary. Ngayon, alam mo na kung ano ibig sabihin ng CV. Ang CV po ay inconsistent po siya. Depende po sa background mo, depende doon sa mga educational background mo at depende doon sa mga experience mong trabaho. Kaya depende kung gaano siya karami, basta ang nakalagay po doon, hindi po siya lalampas sa 69 pages o 67, hindi po ako magkakamali. Yun po ang ibig sabihin ng CV. At ang isusunod ko naman po ay ang resume. At ano ang pinagkaiba ng resume at ano ang pinagkaiba ng CV sa resume. Kaya ito po yung definition ng resume. Resume. Emphasize skills used for applying for positions in industry, non-profit, and public sector. Is no longer than 2 pages, with an additional page for publication and or poster presentation if highly relevant to the job. After year of industry experience, lead with work experience and place education section at the or near the end, depending upon qualifications. CV Curriculum Vitae. The CV represents a full history of your academic credentials, so the length of the document is variable. Resume. A resume presents a concise picture of your skills and qualifications for a specific position, so length tends to be shorter and dictated by years of experience, generally 1-2 pages. Ngayon, alam mo na kung ano ang dapat mong gagawin sa pagitan ng CV at sa resume. May idea ka na kung ano ang dapat mong isend sa employer at saka kung ano ang sasabihin mo doon sa message mo para pag open ng files mo ay tama yung laman ng files na binigay mo. Sana wag kayong malito at idagdag ko na rin po, kung tayo po ay gagawa ng CV o kaya resume, lalong-lalo na po sa resume, gawin po natin siyang compress kasi ang resume po ay 1 to 2 pages lang.
Kung ang mga experience natin marami, kailangan gawin natin siyang paiksiin natin, kumbaga isama rin natin siya. Iko-compress natin siya para magkasya doon sa 2 pages. Yun po. Dito po sa New Zealand, kung kayo po ay gumagawa ng resume kaya CV, hindi na po kailangan maglagay kayo ng picture. Pero para po sa akin, naglalagay pa rin ako ng picture. Alam niyo kung bakit? Para alam agad ni employer yung mukha ko. Kasi malay ninyo doon sa nilagay mong picture, nagagandahan sa'yo, o kaya nagugustuhan yung photos mo, malay mo, magiging interesado yung employer mo na interviewin ka at bigyan ka ng pagkakataon na makasama ka sa trabaho. Yun lang po sa akin, kaya nilalagyan ko po ng photos o kaya picture yung resume ko. Pero hindi na po required dito sa New Zealand, kahit wala ng photos o kaya picture, okay lang po. Pero nakadepende pa rin po sa inyo po yun, kung paano nyo gagawin yung resume ninyo. Kaya kahit hindi na kailangan, pero ako po ay naglalagay pa rin ng photos o kaya picture doon sa CV o kaya resume ko. Yan po. Ang pangalawa po, kung kayo po ay gagawa ng CV o kaya resume, wag na po kayo maglagay ng birthday, yung birth date nyo. Wag na po, iwasan nyo po maglagay ng birth date at saka edad, at saka yung mga edad at saka timbang, color, mga ganyan. Wag na po kayo maglagay, hindi na po kailangan yan. Ang pinaka-importante po, ang ilagay nyo po doon sa mga resume o kaya mga CV ninyo, kung ano po yung current experience yung trabaho o kaya mga previous experience yung trabaho, dapat yun po ang ilagay niyo sa bandang unahan. Para pag tingin ni employer, makikita agad-agad yung background niyo at mapansin agad nila yung mga experience mong trabaho, kasi yun po ang kailangan dito. At lalong-lalo na po, kung kayo po ay maglalagay ng mga address, wag na po kayo maglagay ng complete address, lalong-lalo na dyan sa Pilipinas. Kasi bigyan ko lang kayo ng halimbawa, may dalawa po kami nag-apply ulit ng trabaho dito. Tinignan nila yung mga CV namin, may kasama po ako. Pero nagtatawanan po kami, pinagtatawanan po yung ginawa namin. Yung sa akin naman, medyo okay na, konting na lang. Pero yung kasama ko, doon kami napatawa kasi alam nyo kung bakit. Nilagay ba naman yung complete address sa Pilipinas, pati yung street. Kaya nga sabi sa amin, hindi na kailangan yung complete address. Basta ang kailangan lang, kung nasa Pinas ka, ilagay mo lang yung city at saka yung country. Yun lang po ang pinakamahalaga. At lalong-lalo na po ang yung mga contact details. Yun po yung pinakamahalaga, yung email address ninyo at saka yung pinaka-contact number ninyo. Kung saan kayo nila kukontakin kung sakaling kakailanganin nila kayo. Yun lang po ang pinakamahalaga. Kaya para sa akin, kung gumawa po kayo ng CV o kaya resume, ayusin nyo po. Kumbaga, gawin nyo lang po ng compress. Dahil ang kailangan po sa resume, 1 to 2 pages lang. Dapat hindi ka na lumampas kung ang gagawin mo ay resume. Kung CV naman ay pwede po siyang mahaba kasi ang nakalagay po doon hanggang 67 o kaya 69 pages po sila, pinaka-maximum. Kaya kung kayo po ay maraming background, ang CV po kasi ay nakadepende po yun sa mga experience at sa mga education background ninyo. Kaya yun lang po. Mas para sa akin, kung tayo naman po hindi naman ganong karaming background, mas maganda po gawin na lang po yung resume. Ayan po, basta ayusin nyo lang, gawin yung malinaw at ang kailangan gawin mo siyang i-compress nyo na magiging 2 pages lang pag resume. Kaya sa mga bagay na yan, sana nakatulong sa inyo at sana may natutunan kayo at galingan nyo na lang at maraming salamat sa inyo.